choice ba na kasi kaya nga pinag-aaral ko sila eh dahil gusto ko ayokong maranasan nila yung naranasan ko na paghihirap ba na tsamba ka magtrabaho ba bukas wala. So gusto ko sila secured na may trabaho sila habang buhay na gusto ko pagtanda nila magre-retire sila na normal na trabaho, walang ganitong nararanasan na problema, depression, gano'n. So ako na pumili na nila na kinabukasan nila. Saka yung Joe, wala nga yung Tito Douglas. Yan pa isa. Dati swerte ko, may Douglas Quijano ako. Swerte ng ibang artista, may Alfie Lorenzo sila. Diyan, di ba? Swerte sila hanggang ngayon, si Nanay Lolit nandyan para sa kanila. So, iba pa rin may swerte ka. Swerte ako, nakasama ako si Douglas Quijano. So, ngayon kasi parang pahirapan pa ng manager, di ba? Kaya actually mas nakikita ko mas mahirap yung maging successful sa showbiz kumpara nung araw. Nung araw, tatagal ka pa ng 5-7 years. Kumbaga malas na yun. Ngayon, parang ang hirap tumagal ng 1 taon. Ang hirap, pagbago ka. Sir Anjay, nahanap mo ba yun yung may nag-guide sa'yo sa career mo? Oo, kasi may alam ni Pilar yan na si Dogs magaling magturo yan ng yung dapat sa hindi dayan si Ana. Alam yung dapat sa hindi kasi parang experience siya eh. Ang kwento nga niya sa akin nun, ang una niya daw na-discover si Tirso Cruz III. So, ganun na siya katagal nagmamanage, di ba? So, experience niya rin siguro bilang manager. Si William, yung panahon ng Bagets. Siya yan eh. In fact, parang once upon a time, parang ginaid din niya si Aga, no? Tama? Bago si Tita Ethel. So parang na siya eh, alam na niya yung paano ka i-guide. So, naka-importante sa akin, no? Nawala sa akin yun. Ang hirap lang, walang nag-guide sa'yo. Ngayon, sino nag-guide sa'yo? Ako lang. Ang manager ko na lang, Viva Management. Iba kasi yung personal na manager. Like Tita Ethel, papagalitan ka talaga. Nanay. Kaya, pag yun nga yung sinasabi ko na pag sinabing, sino alaga mo? Ibig sabihin na, sino ang anak-anak mo? Ibig sabihin ng trato sa'yo, anak, hindi lang sa trabaho, kundi pati sa personal na buhay, binibigyan kang payo, kasi anak-anakan, di ba? Ganyan si... Tsaka si Tito Alpi. Di ba? Mga super managers. Ayaw mo nang mag-politika? Gusto. Okay. Gusto. Busy lang ako ng 2019, kaya hindi ako tumakbo. Pero hindi ko akalain na magkakaroon kasi ng pandemic. Pero nami-miss ko yung nag-help ka sa tao. Sir, ang noon time, hindi mo nami-miss? Nami-miss din. Wala namang kumukuha sa akin. Paano kung meron? Manawagan ka. Siyempre, pag meron. Katulad doon, nung nag-resign ako nun sa Itbulaga para matanggap ko yung show sa Net25, Happy Time. Kung saan ang gusto kong kasama nun, si Jana. So, yun ang relasyon namin ni Jana. Pag meron ako, sasama kita. Meron siya yung nagdedirect sa akin. Kasama niya. Hindi naman ako nagsasabing, sama mo ko So, yun yung brotherhood namin na kinatutuwa ako kasi hindi naman niya hinihingi sa akin yung kailangan niya ng show. Tapos nung nagulat na lang, sinabi niya, Tol, salamat. Wala akong ngayon trabaho. At the same time, since last year,
Sama ko siya sa Hello Universe. Sama ko siya dito sa Nakadalawa na kami. So yun lang, masarap pag tunay na kaibigan na inaalala niya ikaw, sasama ka niya. Ako rin, naalala ko siya. Parang give and take lang. Family. Sir, parang naging personal choice niyo yung pag-alis sa Bulaga. Oo, kasi nung pandemic, sinabihan kami noon ni Mr. Tuguera baka tumagal to na more than 1 year. Pwedeng 2 years, diba? Kapag sinabi more than 1 year, pwedeng umabot ng 2 years. So, sabi ko, paano yung pamilya ko? Kasi 4 na anak ko. Tapos, yung nanay ko pa, sabi ko, tapos may offer ako. Sabi ko, pag hindi ko tinake to, baka 2 years akong walang trabaho. Kasi yung time na yon, happy na ako mag-host ng Bulaga. Ibig sabihin, dinedecline ko movies, dinedecline ko telenovela. Umihindi na ako sa ibang... Kasi araw-araw na ako Monday to Saturday, ba't pa ako hanap ng serye at saka ng movie. Kaya, sabi ko, kailangan ko mag-resign kung tatanggapin ko yung show. Hindi po ba nagkaroon ng samaan ng loob between you and Tito Vic and Joe? Hindi ko na itanong eh. Siguro baka medyo masama loob nila dahil yung katapat nila tinanggap ko eh. Noong time din yun. Siguro may ganun. Pero yung tagal na pinagsamahan namin, ni Vic, pinagsamahan namin ni Joey, ni Tito Sen, baka ilang araw lang yung sama ng loob nila kasi mas malalim yung pinagsamahan. Pero nakapag-usap na po ba kayo after that? Kasi maganda po yung nangyari po sa kanila ngayon. Hindi si Pauline lang, si Joey, si Bossing, saka si Tito Sen minsan, pero hindi naman pag-uusapan yung trabaho. Although happy ako dahil nanalo na sila. Kasi isipin mo naman, Tito Vic and Joey, tapos iba pangalan ng show. Di ba? Parang mas bagay naman talagang Bulaga sila. So happy ako na napunta sa kanila yung decision ng court. Karapat dapat talaga ang Tito Vic and Joey magdala ng Bulaga. Pero game ka ulit, Anjo, kung kukunin ka. Oo naman. Kanila in-approach nun. Sino ba si Tito Jimmy nung umuwi? Hindi, na-invite si Jimmy nun. Pero hindi ko siya nakita ulit eh. One time lang. Baka umalis yun. Si Ice naging parang sa Tama. Any In chance short, po yung- nung mag-promote po kayo doon sa Bulaga para dito sa Pilipinas? Ay, hindi ko alam. Pero nung natuwa ako dahil hindi ako pwede nun, parang yung TV5 na show namin ni Gerard saka ni Kim, nag-guest sila doon sa isang game, isang segment. Hinanap ako ni Joey, asan si Anjo? Ikaw dumaan So, minsan. ha? Ikaw dumaan minsan. Ay, hindi, nahiya naman ako dumaan. Pag na siguro na imbita sa segment, ganun. Okay.